Umupo po ang lahat. Magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sa ika-6 na araw ng ating pagnunubina, nakasentro dito ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth o ang visitation story. Isa sa mga highlight ng ating mga paghahanda tungo sa Kapaskuhan ay ang mga tinatawag nating family reunions. Yung mga kamag-anak natin, kapamilya na nasa ibang bansa, karaniwan ay nagsiuwi na dito sa atin. Meron po ba dito sa atin na mga balikbayan? Kung meron man, welcome po sa ating simbang gabi. At welcome po sa atin dito sa bayan ng Marikina. Sadyang napakasaya kapag merong mga family reunion, magkakapatid, magkakamag-anak, karaniwan ito'y mga ordinaryong pangitain bukod sa mga salo-salo. At ang pagkikita-kitang ito ay nag-iiwan na magagandang alaala dahil ang mga minamahal natin sa buhay sa wakas ay hindi na malayo, sila ay nandirito na. Yung iba naman, balik probinsya na. Ang ilan sa ating nandito na may mga pamilya pa sa probinsya, sigurado puno na ang mga paliparan, mga sasakyan, pandagat, mga bus papuntang probinsya. Ang iba'y nakauwi na. Mamaya bukas, lalong dadami ang magsisiuwi kaya masyadong busy ang mga kalsada ngayon. At parang ganito ang senaryo sa Ebanghelyo ngayong gabi, sapagkat ito'y tungkol sa pagdalaw ng dalawang tao na punong-puno ng hiwaga at pag-ibig ang kanilang buhay. Si Maria na naghuhumangos dahil alam niya na ang kanyang pinsan ay malapit na manganak at nais niya itong tulungan dahil siya'y totoong matanda na at walang masyadong kakayahan, nagampanan ang mga gawain habang siya ay kagampan. Sa isang banda, sa pagdalaw na ito, tampok din mga kapatid ang mga salitang binitiwan ni Elizabeth nang marinig niya ang bati ni Maria. Ang kanyang sabi, "Sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon?" Sapagkat sa pagbati ni Maria ay totoong nagagalaw na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Mga kapatid, ang pagdalaw na ito hindi lamang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan o ang pagtatagpo ng dalawang pinagpala na parehong merong dinadalang sanggol sa kanilang mga sinapupunan. Ang pagdalaw na ito'y walang iba kundi ang pagdalaw ng Diyos kay Elizabeth, sapagkat ang bata o ang sanggol na nasa sinapupunan ni Maria ay ang Panginoon. Kaya tama naman ang bati na ito at tugon ni Elizabeth dahil nakilala niya kung sino si Maria. Sinabi niyang ina ng aking Panginoon. Kaya para bang nakuryente, kinilig na masyado, pinuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth, kaya nabanggit niya ang mga katagang ito. At sa Espiritong ito na parang lumukob kay Elizabeth, pati ang bata at sa kanyang sinapupunan ay kumilala rin sa dumating na Panginoong Hesukristo. Bagamat sila'y parehong nasa sinapupunan pa, ang presensya ng Panginoong Hesukristo at pagdalaw na ito ay damang-dama ng sanggol na nasa sinapupunan na si Elizabeth. At ito'y ang pagtatagpo ng magsing-ibig na magpinsan. Mga kapatid, sa totoo lang, dinadalaw tayo palagi ng Diyos at kuminsan di na natin nararamdaman
ang kilig na ito sapagkat iba na ang kinakikiligan ng mga tao ngayon. Hindi ba kapag nakikita natin ang ating mga mahal sa buhay, tayo'y parang nakararama ng kakaibang damdamin dahil dun sa pag-ibig na meron tayo sa isa't isa, parang tayo'y muling pinagbubuklod, may kakaiba tayong nararamdaman, nagyayakapan, at hindi lamang yan, parang yung intimacy at paging malapit sa isa at buklod ay napagtitibay na muli. Sa mga taong ordinaryo, na mga nakikita natin, mga iniidolo natin sa buhay, parang ganun din yung ating nadarama. Merong kakaibang kuryente o kilig para ka nakakita ng isang taong iniidolo mo tulad ng artista dahil merong ka nararamdaman. At sa ganitong mga pagkakataon, mga kapatid, pinasabi ko nga, napakahalaga na tayo'y very attentive sa mga galawan ng Diyos sa ating buhay. Upang tulad ng pagdalaw na ito at tulad ng tugon ni Elizabeth, madama natin ang presensya ng Diyos. Sana ang siyam na gabi na ating pagnunobina ay maging daan upang higit nating maramdaman ang kilig na ito ng Diyos na nagmamahal sa atin ay dumadalaw sa atin. At sa Kapaskuhan nga at kanyang kapanganakan, siya ay totoong makita at madama natin ang kanyang presensya. Dahil mga kapatid, sa ating mga pagsasaya, pagtitipon at mga reunions, sino ba talaga ang dahilan nito? Di ba? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya para namang nakakahiya kung tayong lahat ay nagsasaya, samantalang nakaligtaan na natin kung sino ang ating ipinagsasaya na ito. At dahil dito, marapat lamang na maging sentro ng ating mga pagtitipon, mga pagsasaya at pagkakainan, mga family reunion, ay ang dahilan kung bakit ito'y nangyayari. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, at ito'y dapat nating makilala at madama natin sa ating piling na kasama natin ng Diyos. Bakit pa siya naging Emmanuel kung hindi rin naman natin madarama ang kanyang presensya, sapagkat sa kanyang pangalan pa lamang nagpapahayag na ito na sinasabing kasama at kapiling natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, nagkakaroon na higit na kabuluhan, ningning at saysay ang lahat ng ating mga pinagkakabalahan ngayon hanggang sa Kapaskuhan. Kung dito'y palagi nating nababanaag, nakikita, nararamdaman ang pagdalaw at presensya ni Kristo sa ating buhay. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating mga pamilya, ang ating mga puso at buhay upang ang presensya ng Diyos ay higit na maigting at ang kilig ng pag-ibig at pakikipagtagpo ng Diyos sa atin ay maging daan upang tayo rin ay maging sensitibo na magmahal at ipadama sa ating kapwa ang nais ng Diyos na mangyari sa atin. Ang kanyang pagdalaw ay totoo at ang ating ginagawang Eucharistia ay isang napakagandang disposisyon ng paghahanda upang hindi na siguro mga material na bagay ang ating hingin sa mga petisyon na ating ginagampanan kung bakit tayo nagsisimbang gabi, kundi madama natin ang totoong diwa ng kapayapaan at kagalakang dulot ng Kapaskuhan at pagbibigay ni Kristo ng sarili para sa atin. Pagpalain nawa tayo mga kapatid at sana'y magpatuloy tayo sa pagkikaisa sa Panginoon at maglingkod tayo tulad ni Maria sa mga tao na nangangailangan at nahihirapan sa buhay. Amen.